Ayokong magkaroon ng apo sa anak ng isang magsasaka. Yan ang unang sigaw ni Don Ricardo Santiago. Isang 60 taong gulang na construction tycoon sa Makati nang pumasok ang nag-iisa niyang anak na si Miguel, 22, at nagsabing, "Dad, pakakasalan ko si Ella. Buntis siya. Twins." Nanigas si Don Ricardo, tapos biglang sumiklab ang galit. "Nasiraan ka ba, Miguel? 22 ka pa lang. Dapat career muna. Hindi kung sinong probinsyanang babae ang inuuna." Pero matatag si Miguel. "Dad, mahal ko siya at may dinadala siyang 2 bata." Malakas na tumama ang kamao ni Don Ricardo sa mesa. "Kung gusto mo siya, pera ang ibigay mo. Pero hindi ko tatanggapin ang mga apo mula sa mahirap na pamilya. Pag pinili mo siya, wala na kitang anak." Kinagabihan, iniwan ni Miguel ang lahat. Trabaho, pera, apelyido. Umuwi siya sa Nueva Ecija para mabuhay kasama si Ella, ang babaeng sinasabing hindi bagay sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Mag-isa si Don Ricardo sa kanyang malaking bahay sa Ayala, Alabang. Nakatitig sa lumang picture ni Miguel. "Baka naghihirap sila ngayon," bulong niya. Pero ramdam ang pagsisisi. Isang umaga, hindi niya nakaya. Sumakay siya sa SUV at bumiyahe papuntang probinsya. Pagdating niya sa isang baryo sa Nueva Ecija, napahinto siya. Isang malaking modernong bahay. May garden, may landscape, may playground pa. 2 batang kambal ang masayang nagtatakbuhan. Si Ella, glowing, buntis ulit. At si Miguel, masaya, maayos, at matagumpay. Bilang may-ari ng isang architecture and design firm na gumagawa ng mga bahay sa buong Central Luzon ng hina ang tuhod ni Don Ricardo. Napaluhod siya sa damuhan, luhaan. "Anak, patawarin mo ako. Pinili kong maging mayabang kaysa maging ama." Lumapit si Miguel. Niyakap siya nang mahigpit. "Dad, matagal na kitang pinatawad. Tara, kilalanin mo na ang mga apo mo." Tumakbo ang kambal, tuwang-tuwa. "Lolo, andito ka!" At doon naintindihan ni Don Ricardo. Ang tunay na yaman ay hindi mansyon o negosyo, kundi pamilya, pagmamahal, at pusong marunong magpakumbaba.